Matapos pag-usapan ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, pinalambot ang lengguwahe sa committee report kaugnay ng maanumalya umanong flood control projects. Kung sa unang draft, ang rekomendasyon, diretsahang kasuhan ng mga sangkot na senador. Sa pinakahuling bersyon, ang rekomendasyon, imbestigahan muna sila. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, kapag pinal na, inaasahang iikot kaagad ang partial committee report kaugnay nga dito sa flood control scandal. Binago man, Emil, ang wording nito, tiwala pa rin si Senador Panfilo Lacson na matibay at malakas ang kanilang report at susuportahan ito ng kanyang mga kapwa senador. Sa lumabas na draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, may rekomendasyon ng komite na kasuhan ang mga senador na sina Jingo Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Nang unang lumutang ang draft report na yan, may ilang senador na nagsabing binabawi nila ang kanilang pirma para rito. Ang draft report na ito rin ang isa sa mga itinuturing na mitsa sa pag-ugong ng umano'y kudeta sa liderato ng Senado na nauwi sa sinasabing power sharing sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Loren Legarda. Ngayong araw, sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, pinalambotan niya ang ilang lengguwahe sa rekomendasyon sa paghimok ng kanyang mga kasamahan sa mayorya. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, na hindi masacrifice yung intent, hindi mababago yung substance. At imbes na irekomendang kasuhan, In-specify na lang namin na salit na instead of using the word charged, to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung mga ganon. Pag sinabing charged, ito yung nagtumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pakisipin ng mga tao, china-charge na sa korte. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. pagtitiyak ni Lacson, wala raw kinalaman sa minorya at sa sinasabing Senate coup ang paglambot ng lengguwahe ng rekomendasyon. Did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan yung... Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. So, hindi naman po ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No. Ribbon Committee? No. Alright. Not But, at all. sir, to be clear undergo PI on plunder and graft, yung tatlong Hindi, senador. marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards. Bukod kina Escudero, Villanueva at Estrada, kasama rin sa irerekomendang sumailalim sa preliminary investigation sina dating Senador Bong Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Recommended for PI din ba, sir, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Sir, si PBBM po, babalikan po Malayo ba? na yun. Kasi impeachable officer ang presidente eh. Na-dismiss na nga yung impeachment complaint. Tiwala si Lacson, makakakuha siya ng 11 lagda mula sa mga kapwa senador na kailangan para maaprubahan ang committee report. Emil, ayon kay Senador Lacson, isa pa sa mahalagang nilalaman itong kanilang report ayun ngang mga batas na maaari nilang gawin kontra sa katiwalian. Kabilang na dyan ang pagpapalakas sa ombudsman at ang paglalagay sa kanila ng tinatawag na law enforcement function para sa kanilang pagpapollow up at pagre-request ng search warrant doon sa kanilang mga iniimbestigahan. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.